Samantala, sa mga oras na ito, mga kabalitaan at kabalitaktakan, tayo po'y pinalad dahil sa tayo po'y makakaugnayan live ang mismong administrator ng Pag-asa, si Administrator Nathaniel Servando. Sa Administrator Servando, good morning po, Johnny Bañez. Live na po tayo sa DWIC LU Channel 23, sir. Magandang umaga, John, and of course sa lahat ng mga televiewers ng inyong program. Good morning. Apo, una-una sa lahat, admin, on a busy Friday morning, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo'y makahuntahan dahil sa importanteng mga bagay na may kaugnayan po sa Pag-asa na sa nakalipas po ng almost isang buwan, more or less, hindi po kayo nawala sa balita dahil sa mga bagyong dumaan po sa ating bansa at kasalukuyan nga po, meron pang bagyong Pipito. Alright, kamusta po, Admin Servando, ang pakikipag-ugnayan nyo sa mga senador at iba pa pong mambabatas, kaugnay dun sa ilang mga kahilingan nila with regard po dun sa pagbibigay nyo ng forecast sa mga dumadaang bagyo sa ating bansa? Admin. Yes, we welcome the suggestions, comments, of course, ng ating mga mambabatas, mga senators recently, and of course we treat those comments as reminder, no, or siguro how we can further improve the delivery of our services, warning services, particularly sa mga nakaraang weeks. Halos sunod-sunod ang mga bagyo, no, malalakas pa at nakaapekto sa may northern portion ng ating bansa. So, nangangahulugan po ba, Admin Servando, na kayo mismo parang ikangay nakukulangan kayo o hindi kayo nasasapatan sa mga naging hakbang ng Pag-asa sa mga nakalipas na bagyo o dumaang bagyo sa bansa, sir? We're trying our best to perform our best, no, within our mandate. That of course, ang pangunahing mandate namin is to provide up-to-date, timely weather information. Lalong-lalo na kapag may mga bagyo, no, dahil ito ay may dalang mga hazards, no, hindi lamang malalakas na hangin, nandyan ang malalakas na mga pag-ulan. At of course, kapag malakas ang hangin, ito ay nag-cause ng storm surge. Kaya nagbigay din kami ng babala on storm surge dahil ito isa sa mga hazard na nakakapaminsala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nakatira sa mga dalampasigan. At kapag may mga malakas naman na mga pag-ulan, ito ay nagdudulot of course ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at of course landslide, no, dahil ang ating mga kalupaan being archipelago with rugged terrain ay maraming areas na prone to landslide. Now, we are giving, of course, timely warnings, no? Siguro nakikita nyo naman na maliban sa wind warning, ito meron kaming numbered, no, wind signals 1, 2, 3, 4, 5, no? Depende sa lakas ng bagyo. At sa rainfall naman, may color-coded rainfall advisories and warning. And of course, ang storm surge siguro nakita nyo naman ay color-coded din to emphasize yung degree ng potential impacts na idudulot ito. Opo, Admin Servando, pasensya na po with your indulgence, baka lang mawala ako. Habang binabanggit nyo po yung color-coded, mismong si Senate Minority Leader Coco Pimentel po ang nag-question kung bakit kulay daw po at hindi numero ang ginagamit yung rainfall warning at saka dyan po sa iba pang mga babala sa publiko. Well, kung gagamitin natin ang numbers kasi like sa warning signals ng wind, of course
mahirap, no? Kasi medyo baka ma-confuse, marami ma-confuse dahil may ang storm wind signals natin ay gumagamit na ng numbers. Kaya ito yung ginamit namin, yung color coded. Well, hindi lamang naman Pag-asa ang gumagamit nito, may mga ibang forecast centers like sa Hong Kong gumagamit din sila ng color coded for rainfall. Other countries in the ASEAN, iba't ibang colors nga lang. Ang sa amin ginamit namin yung yellow, orange and red. Opo. Na may kaugnayan naman ito sa level ng yung alertness Opo. emergency. Yes. Binabanggit po But kasi. of course, because we welcome yung suggestions ni Senator, and tingnan namin kung paano pa ito Opo. kung mabago at ma-improve ang sa rainfall siguro, numbers in terms of the amounts ng rain. We will revisit kung paano pa ma-improve ang warning system, Opo. particularly on rainfall. Ginigit po kasi ni Senate Minority Leader Pimentel na wala raw pong dating kung red, yellow, and orange ang rainfall warning dahil neutral colors daw po ang mga ito. Admin Servando. Kalakip nitong color coded, may corresponding rainfall category. Alright. May amount, like for example, ang yellow, 50 to 100 millimeters of rain, moderate to heavy ang classification. Ang orange naman ay 100 to 200 millimeters of rain, intense, heavy to intense. At ang red, no, of course, greater than 200 millimeters. Ito yung intense to torrential. Na bawat color may corresponding potential impacts yun eh. For example, kung red, of course, ito yung pinaka-extreme may widespread flooding at of course landslides are imminent sa mga landslide prone areas. Alright. May corresponding potential impacts. Ito naman ay pinapaliwanag naman po namin kalakip nitong color coding warning. Armin Servando, binabanggit ng budget sponsor ninyo sa Senate na si Senator Juan Miguel Zubiri na maski raw po siya nalilito at kinukot ko lang po na kung minsan po ay quote-unquote palpak ang forecast ng ahensya. At tinatanong niya po ano raw po ba ang naging solusyon nyo sa pumapalyang mga Doppler radars? Dahil maidagdag ko lamang po, panahon pa po na ako'y nagko-cover sa Pag-asa noon, mukhang problema na po natin yung Doppler radar at yung seguridad para maingatan ng mga equipment na ito, admin. Yes, ang weather forecasting, although it's science-based, but actually it's not an exact sa science, no. We cannot always expect na 100% accurate yung ma-predict. Although ang patuloy ang aming pananaliksik para ma-reduce, ma-minimize man lang ang error ng mga forecast. Well, nakikita naman po natin, no, dahil sa pagbago, advance ng technology. Now, ito naman sa Doppler radar, isa lamang ito sa mga facilities namin ginagamit. Although one of the mahalagang tools in monitoring rainfall. In the past years, we were fortunate sa tulong na rin po ng ating pamahalaan. Naka-establish kami ng about 19 Doppler radar across the country. Hindi lamang to fully cover ang ating bansa, but may mga iba dyan na may redundancy para kung masira man ang isa ay makover pa ng isa. Like dito sa Metro Manila, nandyan ang Tagaytay and Subic. Pag pumali ang Subic, nandyan ang Tagaytay. And of course, other areas pa like Cebu and Bohol. Now, of course, kahit anong gadget or equipment naman ay may may lifetime, no, ang kanyang
kahalagahan, no? May ang may specific useful lifetime. So may mga radars kami na more than 10 years, almost near Apo. 15 years. Ang radar kasi tuloy-tuloy itong operate dahil nag-scan ito ng ating kapaligiran para makapagbigay ng amount of rainfall. So, and besides, kapag it requires repair and maintenance, nasa labas pa kasi ang pag-order ng mga spare parts. Okay. It takes time kasi makadeliver. Alright. So ito yung dahilan na some of our radars are actually non-operational, but some of them are waiting for Alright. just to be repaired. Okay, And admin, out of that, 11 actually are working, okay. fully operational. Admin Servando, I agree with you po sa mga paliwanag nyo. Kaya nga po, noon pa man sinasabi ko rin doon sa mga nakakausap kong opisyal ng pamahalaan na kaya nga po ang term na ginagamit ng pag-asa is pagtaya. Kasi hindi nga po eksakto di po ba? Pwedeng umangat, pwede pong bumaba. Well, ito naman ang sabi sir ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Baka raw po pwedeng gawin layman's po ang inyong paghahayag sa mga tao ng inyong mga warning. At saka idagdag nyo na rin po, actually alam ko, kasama ito yung dami ng tubig na ibabagsak na madali raw pong maunawaan ng mamamayan, Admin Servando. Yes, sa kagaya na sinabi ko, inumpisa na naming i-revise ang rainfall warning. Hindi lamang color, no, but may corresponding value or amount ng rainfall. At of course, mahalaga yung expected impacts. Apo. Kasi ito yung mahalagang babala sa ating mga kababayan. Parang magiging more actionable, no, yung messaging ng aming warning. Apo. At of course, patuloy pa itong i-improve namin, like i-translate into other dialects, Tagalog, and then sa region, iba't ibang dialects para madaling masundan ng ating mga kababayan. Alright. Admin Servando, alam ko, bibihira ka magpa-interview, so nasa inyong pagkakataon, karagdagang mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga madalas tinatamaan ng mga bagyo't kalamidad. Go ahead, sir. Okay, magandang salamat John sa pagkataon nito. At habang nandyan pa ang pipito, papasok palabas na yung OFIL. Ang pipito ngayon ang aming sinusubaybayan dahil ito'y maaring makapikto sa maraming areas, Eastern Visayas, Bicol at maging Central Luzon, no? Base ito sa tinatahak na bagyo. Pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na patuloy na magtutok sa lahat ng mga mahalagang information na binibigay ng DOST Pag-asa upang makagawa ng kaukulang paghahanda, no? Sundin palagi ang anumang hakbang na pinapairal ng kanilang mga lokal na pamahalaan, mga local disaster management offices upang ma-minimize, no, ang impact ng bagyo para particularly na patungo tayo sa celebration ng holidays, no, sana maging tahimik ang ating pag-celebrate. At of course, warnings, no, forecast ay isa lamang sa mga kailangan, no, upang ma-minimize ang epekto ng malalakas na bagyo at iba pang weather systems na makapaminsala sa ating mga mamayan. Of course, mahalaga dito ang respond, no, ng ating mga kababayan. Kagaya po ng forced evacuation if necessary. Siguro wag nang sundin kaagad, no, dahil kapag nagpapairal ng iba forced evacuation, meaning very imminent ang danger. No? Maraming salamat. Thank you po. Mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito, Admin Servando, para po sa mga updates sa inyong ahensya. Maraming salamat po. Good morning. God bless, sir. Ingat po. Maraming salamat.
Alright, dyan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Pagasa Administrator Nathaniel Servando na nagpaunlak sa atin sa pambihirang pagkakataon.